Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 24 August 2024. Malapit na natin matapos yung ating Biblia. Ito Ito na lang siya. Konti na lang. So nandito na tayo sa ang aklat ng Joel. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Actually, binasa ko na to kahapon, pahapyaw lang yung panimula. Pero ngayon basahin natin ng todo. Ang aklat ng Joel, panimula. Kakaunti ang alam natin tungkol kay Propeta Joel at hindi malinaw kung kailan siya nabuhay. Ngunit marahil nasulat ang aklat na ito noong ika-5 at ika-4 na siglo BC sa panahon ng pamamayani ng imperyo ng Persya. Inilalarawan ni Joel ang nakahihindik na pananalakay ng mga balang at ang malubhang tagtuyot na nangyari sa Palestina. Sa mga pangyayaring ito'y nakikita niya ang palatandaan ng pagdating ng araw ni Yahweh, ang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalungat sa kanyang sa kanyang matuwid na kalooban. Ipababatid ng propeta ang panawagan ni Yahweh sa mga tao upang magsisi at ang kanyang pangakong muling ibabalik at pagpalain ang kanyang bayan. Kapansin-pansin ang pangako ng Diyos na ipadadala niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao, lalaki at babae, bata at matanda. Guys, ang tanong ko, nangyari na kaya yung pagdating ng araw ni Yahweh nung panahon nila Joel? Kasi nakalagay rito yung pag ng mga balang, ibig sabihin inilalarawan ni Joel ang nakahihindik na pananalaki ng mga balang at ang malubhang tagtuyot na nangyari sa Palestina. Sa mga pangyayaring ito'y nakikita niya ang palatandaan ng pagdating ng araw ni Yahweh. Diba? Palatandaan na yung mga balang tsaka yung tagtuyot na nangyari sa Palestina. So, ibig sabihin, doon pa lang guys, 5 siglo BC, ay ika-5 at ika-4 na siglo BC. So, tayo ngayon, generation natin, baka tapos na silang hinusgahan. Okay. Ang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalungat sa kanyang matuwid, binalik ko lang guys para maintindihan natin mabuti. Ang panahon ng pagpaparusa niya sa mga sumasalungat sa kanyang matuwid na kalooban, ipababatid ng propeta ang panawagan ni Yahweh sa mga tao upang magsisi at ang kanyang pangakong muling maibabalik at pagpapalain ang kanyang bayan. Kapansin-pansin ang pangako ng Diyos na ipadadala niya ang kanyang espiritu sa lahat ng tao, lalaki at babae, bata at matanda. So, espiritu na pala. Nilalaman ang pananalakay ng mga balang, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 17. Ang pangakong muling ibabalik, chapter 2 verse 18 to 27 verse 27. Ang araw ni Yahweh, chapter 2 verse 28 to chapter 3 verse 21. Ibig sabihin hanggang chapter 3 lang tayo guys, yung Joel. Pakisabayan ako para hindi tayo magpabalik-balik. Okay, pagdadalamhati dahil sa pagkasira ng pananim. Joel chapter 1 verse 1, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Joel na anak ni Petuel. Verse 2, makinig kayo matatandang pinuno, pakinggan ninyo ito lahat ng nasa Juda. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon o sa panahong inyong mga ninuno? Verse 3, isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila at sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang salinlahi. Verse 4, pinagsawaan ng laksa-laksang balang ang mga pananim, kinain ng sumunod ang natira ng una. Verse 5, gumising kayo at tumangis mga maglalasing, umiyak kayo mga manginginom sapagkat wala ng ubas na magagawang alak.
Verse 6, sinalakay ng makapal na balang ang ating lupain, sila'y mapangwasak at di mabilang, parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Nakakita na ba kayo ng balang, guys? Okay, verse 7, sinira nila ang ating mga ubasan at sinalanta ang mga puno ng igos, sinaid nila ang balat ng mga puno, kaya't namuti pati ang mga sanga. Verse 8, tumangis ka bayan gaya ng isang dalagang nagluluksa dahil sa pagkamatay ng binatang mapapangasawa niya. Verse 9, walang botel o alak na maihahandog sa templo ni Yahweh, kaya't nagdadalamhati pati mga pari dahil wala silang maihahandog kay Yahweh. Verse 10, walang maani sa mga bukere, nagdadalamhati ang lupa sapagkat nasalanta ang mga trigo, natuyo ang mga ubas, at nalanta ang mga punong olibo. Verse 11, malungkot kayo mga magsasaka, umiyak kayong nag-aalaga ng mga ubasan, trigo at sibada, sapagkat lahat ng pananim ay pawang nasalanta. Verse 12, natuyo ang mga ubasan, nalanta ang mga puno ng igos, ang mga punong granada, palma at mansanas, lahat ng punong kahoy ay natuyo at nawala ang kagalakan ng mga tao. Verse 13, magluksa kayo at tumangis mga paring naghahandog sa altar, pumasok kayo sa templo at magdamag na magluksa, walang trigo o alak na naihahandog sa inyong Diyos. Verse 14, iotos ninyo na mag-ayono ang lahat, tipunin ninyo ang mga tao, tipunin ninyo ang matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Juda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa kanya. Verse 15, malapit na ang araw ni Yahweh, ang araw ng pangwawasak ng makapangyarihang Diyos. Joel chapter 1 verse 16, di ba kitang-kita natin ang pagkasira ng mga pananim at ang pagkapawi ng kagalakan at kasiyahan sa templo ng ating Diyos. Verse 17, hindi sumisibol ang mga binhi sa tigang na lupa, walang laman ang mga kamalig at wasak ang mga imbakan, sapagkat ang mga trigo ay hindi sumibol. Verse 18, umungal ang mga baka sapagkat walang mapagpastulan sa kanila. Gayon din naman ang mga kawan ng tupa ay wala na ring makain. Joel chapter 1 verse 19, O Yahweh, dumaraing ako sa iyo sapagkat natuyo ang mga pastulan at ang mga punong kahoy ay parang sinunog ng apoy. Ang tindi naman ito. Sa sobrang tagtuyo, guys, yung mga punong kahoy para na siyang sinusunog ng apoy. Ibig sabihin, ganun siya katagtuyot nung araw. Verse 20, maging ang mga hayop sa gubat. Imagine niyo kasi kung ano yung nababasa niyo. Joel chapter 1 verse 20, maging ang mga hayop sa gubat ay dumaraing sa iyo sapagkat natuyo rin ang mga batis at mga pastulan ay parang tinupok ng apoy. So, ibig sabihin, guys, yung tagtuyot, hindi lang sa atin generation nangyayari yan. Panahon pa yan ng ika-4 na siglo before Christ. Ika-4 o ika-5 at ika-4 na siglo pa nangyayari na yung tagtuyot na yan. Before pa. So, huwag sisihin sa kung kani-kaninong leaders yung yung tagtuyot. Kasi yung iba sinisisi yung Kasi ngayon may climate change talaga tayo, so hindi mo maiwasan yung tagtuyot. Ang mahalaga kung ano yung ginagawa ng government natin para gawa ng solusyon yung tagtuyot, 'di ba? Yung mga farmers natin kahit na tagtuyot, hindi mahihirapan kasi may tulong ng gobyerno. Sila kasi noong araw, umaasa lang talaga sila sa kay Father God. Sa panahon natin ngayon, syempre nagpe-prayers tayo, tapos may ginagawa din ang government natin. So, kahit paano, may ibsan yung ating problema sa tagtuyot. Di ba? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang importante. So, bukas na itong chapter 2. Chapter 2.
25 na tayo bukas, diba? Ang bilis ng araw talaga. Pero gustong gusto ko yan. Para next year na kagad. 25 August 2024. Hanggang chapter 3 lang naman kasi ito guys. Tapos next niya is ano na. Amos. Kasi yung New Testament ko konti lang compare sa Old Testament. Napakarami kasi ng Old Testament. Kita mo, bago natin matapos ang Bible, sira-sira, wasak-wasak na talaga yung ating libro. Kasi araw-araw natin inaano yan, binabasa. Nag-umpisa kasi tayo is ibig sabihin, Mayo pa lang nag-umpisa na tayo. Diba? Nasira na nga yung binasa natin. So, May 3, nasa ano na tayo? May 3 is nasa Genesis na tayo noon. May 3. Ilang, nakaano na tayo? 1 year? Ay, May 3, 2023. Wala, 1 year na natin binasa mahigit to guys. Hindi pa tayo tapos. Bye everyone. God bless.